Try natin pa-start kung quality na yung ating gawa. Sige, start. Oh, one click. Oh, isa pa. Kanina boss, nakailan tadyak ka? 12. 12 tadyak. Oh, try muli. Oh, nakakailan tadyak ka? Huwag ka bababa. Ilan tadyak na yan? Pangalawa na yan. Pangalawang nag-start. Oh, isa pa. Oh, birit mo kung palyado. Okay na. Magaling. Ah? Magaling. O, anong masasabi mo? Napakagaling. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Honda TMX 155. Ang issue ng motor ni boss, papalya-palya hanggang sa minsan nag-o-okay, minsan madalas namamatay ba ganan. Tapos papalya-palya hanggang sa umandar ngayon pero palyado hanggang sa dinala niya rito sa ating shop. Napaka-importante mga padreng na dapat interviewin na muna natin yung customer para may paghuhugutan tayo kung ano yung istorya nito. Boss, ano yung istorya ng motor mo? Kasi nung una ko siyang kinuha, naramdaman ko na yun. Minsan meron siyang mga oras na papalyang, pero saglit lang. Saglit lang, papalya-palya. Pagka tumagal, okay na naman siya. Okay naman. Nung dinala mo rito, palyado rin. Palyado. Palyado. Pang ilan ako dyan? Bali, pangatlo na. Pangatlo na akong bibira. Oo. Magiging pang-apat na ako niyan. Ay, pangatlo na eh. Pangatlo. Yan. I-try na muna natin paki-start mo yung motor. Sige, start mo. 2. 3. 4. Lima. Ayaw na. 6. Ayan, naka-choke daw. 7. Hanggang 10 lang. 8. 9. Okay na, mukhang di mo na madadali. Sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan, dapat step by step para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. Huwag na natin patagalin at banatan natin yan. Pag ganyan ang issue mga padreng, kalimitan ng una kong ginagawa dyan dito sa kanyang high tension wire, i-confirma muna natin kung naglalabas ito ng kuryente. So baklasin na muna natin to. Patadyak natin kay boss kung maglalabas ng kuryente at least 1 cm para mapaandar natin yung motor. Okay, tadyak. Tadyak. Isa pa. At okay na. At sa pagkakataong yung mga padreng, napakalakas ng kanyang kuryente. So ibig sabihin, good yung kanyang stator, good yung kanyang CDI. Pero bakit nga ba hindi mapaandar ni boss yung kanyang motor? Gawin natin, irekta na muna natin to yung kanyang high tension wire dito sa kanyang spark plug. Okay, start. Isa pa. Ayaw pa rin, isa pa. Double check ulit natin yung kanyang kuryente. Ayaw pa rin, huwag ka bababa. Double check natin. Okay. Isa pa. Isa pa. Okay. At sa pagkakataong yung mga padreng, kumpirmado pa rin, meron pa rin linalabas sa kuryente. Baklasin na muna natin yung kanyang carburetor. So check natin yung kondisyon. Tanggalin lang natin yung 3 screw. Check natin yung kanyang jettings kung barado o hindi. So dito sa kanyang maliit na jettings, dito yung pag naka-minor tayo, dito dumadaan yung gasolina. Pag nakabiret, dito sa kabila. So check natin yung dalawa na yan kung hindi barado. Check na rin natin yung kanyang floater. Okay naman yung kanyang floater. So baklasin natin itong dalawa. Dito gamit tayo ng screw. Ginagawa ko lang dito, pinagsusundot ko yung mga butas. Ang issue nito, palyado. Ngayon ayaw nang umandar. Pagsusundutin lang natin yung mga butas. So chinek ko na rin kanina to, wala naman siyang bara dito sa gitna. May butas naman sila. Yung main jet, ayan may butas naman. Pagsusundot na rin natin yung gilid. So ito yung isa, may butas naman, ayan
Sa gitna, may butas naman siya. Nalinis ko na rin dito at pwede na nating ibalik. So nabalik na natin. Isunod naman natin yung kanyang fuel screw. Tanggalin natin. Dapat meron tong spring, washer at o-ring. O, tanggalin na muna natin. So ayan o, madumi na yung dulo. So lagi dapat yan malinis. Ayan o, meron na siya mangitim-itim. Tapos washer tanggalin natin, tsaka yung kanyang o-ring. Marami na rin tayong case dito sa kanyang fuel screw. Dito ang pinagmumulan ng palyado, pero hindi tayo dun pwedeng bumase. So ito lang yung step natin para mapatunayan natin kung kuryente nga ba o gasolina. Napansin ko rito mga padreng, wala na siyang, ayan, parang wala na akong masundot. Parang wala siyang, walang washer, walang o-ring. Taktak natin. Wala. Kulang ng materyales dito sa loob, so mali yan. Mali yung ganyan diskarte na, kasi ito controller yan, ang tawag sa kanya fuel screw. Siya yung nagko-control ng gasolina. Sa pagkakataong yung mga padreng, walang washer. Ito lang siya. Screw lang tsaka spring. Walang washer at wala din o-ring. Ayan o. So ayusin natin to. Linisin lang natin yung dulo. Pagkalinis niya, kabit natin yung kanyang spring, yung kanyang washer, at may o-ring sa dulo. Yan. Tsaka natin isalpak. Umipit pa. Pag sinagad natin yan, dapat lalabas yung pinakakarayom sa dulo. Sagad natin. So yun no, lumabas na yung karayom dito sa dulo. Tapos adjust natin ng 2.5. Kalate. Isa. Isa't kalate. Dalawat kalate. O pwede na nating ibalik. Malinis naman yung kanyang carburetor. Wala naman ako nakitang bara dito. So balik na natin to. Check natin kung mapapaandar na natin yung motor ni boss. Pag di umandar, babalik tayo sa kuryente. At isunod naman natin mga padreng, binaklas ko na rin yung kanyang pinaka-piston. Ang target natin dito, alamin natin kung naka-standard yung kanyang karayom. O tulak lang natin, ayan. Check natin, dapat to naka 2.5. O check natin. At sa pagkakataong yung mga padreng sablay, sinakal nila yung gasolina. So mali yan, dapat naka 2.5 tayo rito. Ayan, nakasakal o. O ayan o. Nandun siya sa pangalawa. So itatama na muna natin. So yung mga padreng, naitama na natin 2.5 at pwede na nating ibalik yung kanyang carburetor. So yung mga padreng, nabalik na natin yung kanyang carburetor. Ang nakita kong naging issue nito, yung kanyang sa piston, yung karayom doon sa kanyang carburetor, nakados, mali yun. So sinakal nila. So hirap humigop ng gasolina pag ganon. Konting angat lang. Pangalawa, yung fuel screw, wala sa tono, walang washer at walang o-ring. Malakas naman yung kuryente. Chinek ko naman yung CDI. Minsan kahit na malakas yung kuryente sa high tension wire, cause ng palyado, yung lumuluwag yung socket dito. Lumuluwag yung socket. Sa pagkakataong yan mga padreng, dun muna tayo sa kanyang carburetor, yung mga ginawa nga natin sa unang video. Bago tayo magpalit ng socket, yan ang pambansang issue ng 155, yung socket na yan kung bakit pumapalya. Pero nga nakita natin malakas yung kuryente, kaya iniwanan na muna natin, nag-focus tayo sa carburetor.
At marami tayong sira na nakita, hindi naman barado, maling adjustment. So ito dayo from San Pedro ba? Ay, subdivision. O subdivision, dayo sa Rivera. Ayan, taga Rivera pa si boss. At pangatlong mekaniko daw tayo, sinasabi nila na mga nagawa, issue talaga na 155 yan. Issue daw ba? Sakit na daw yung Sakit na, ganyan na daw talaga. So hanggang napilitan si Padreng, may nakapagsabi na dalin dito. Shout out kay Boss Puroy, siya yung nagrekomenda rito. So try natin pa start kung quality na yung ating gawa. Sige, start. Oh, one click. Oh, isa pa. Kanina boss, nakailan tadyak ka? 12. 12 tadyak. Oh, try muli. Oh, nakakailan tadyak ka? Huwag ka bababa. Ilan tadyak na yan? Pangalawa na yan. Pangalawang nag-start. Oh, isa pa. Oh, birit mo, kumpalyado. Okay na. Magaling. Ha? Magaling. O, anong masasabi mo? Napakagaling. Ayan o. Nakakabilib. Patay na muna natin. Ngayon lang ako nakabilib ng mekaniko na Ayan, si Padreng. Shout out sa iyo, Padreng. Mga Padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.